Nagbenta siya ng nakaw na relo. Hindi niya alam, in good faith niya binili. Setup lang or pagkasakay ko, puking ina, hold up or balinig. Ako, nag-rest in peace na ako nun. Nani sa akin. Ang ginawa namin, kinausap namin yung may-ari, we agreed for a rent fee, 45,000 ata yung napag-agreehan namin. Oo, gagi. Ngayon, sabi nung isa, nung may-ari, there's someone also who's very interested in the place, in the spot. If you want it, you have to let us know or put a reservation fee na or mag-deposit ka na ng security deposit mo. So, hindi na ako nag-alinlangan. Pare ito, 90,000. 2 months yun eh. 90,000. Binato ko na. White Plains na kami. Doon na kami magsha-shop. Okay na. Nag-vlog na ako noon. This happened February nga eh. So, very, very new pa lang ako sa vlog. Nag-views ako doon ng 300 ng ilang views natin. 5K, masaya na ako noon. 6K, masaya na ako noon. 10K. Keep going lang. Minsan di ko na check yung views eh. Basta keep going lang, keep going lang. Ngayon, punta kami ng Green Hills. Yung pa yung medyo naging dapat malapit ako dun sa family ko kasi my father passed away. Those last year lang eh. So parang 5-6 months from him passing away, kailangan malapit ako dun sa mga kapatid ko, sa pamilya ko dun. So sabi ko, dito na lang din ako titira around the area para mabilis na ako mag White Plains. White Plains, malapit Tapos kasi. ikaw, gusto mo sa sa Village East ka. Kainta. Kasi, Kainta Kainta. kasi malapit lang din. Pwede na rin, oo. So parang in between talaga, sobrang perfect tong spot eh. Now, nag-isip-isip kami kasi ito one of the things that you have to do as a leader is to foresee problems that could rise in the future, di ba? So iniisip ko agad noon, eto si Gerald, parang hindi na siya naging kampante. Nabuksan namin yung issue ng security. Yung security, sabi ko, parang hindi ba dehado kami? Kasi yung area na binuksan na gusto namin kunin is sa labas nun, street na talaga. Sobrang open. So, sobrang open. Sobrang, alam mo yun, Ang dami pwede mangyari. oh yeah, exactly. Pwede kang So, matiktikan pwede kang or- matiktikan, pwede kang maabangan, pwede kang pasukin, pwede kang marab talaga, pwede kang ma-hold up, etc. So, marami. So, sabi ko, security dito, hindi ganun kaano. Yun yung sinabi niya. Actually, naisip ko na rin yan. Hindi ko lang nasabi. Pero parang hindi ako comfortable dun sa security. Sabi ko, paano yan? Nag-down tayo ng 90,000. Nag-down na kami ng 90,000 eh. Sabi ko, sayang naman yun. Ngayon, I talked to the admins of Green Hills. Ngayon, siyempre, since 20 years na kaming nasa Green Hills, my father, my mother, knew people na inside. Supposedly, wala pang bakanteng space para sa amin. And they wouldn't allow yung mga watches na doon sa Shopsville. Pero syempre, kinausap namin, kaibigan, ganito. Sabi ko, baka meron kayo dito sa Green Hills. It turned out, sabi nila meron. Bibigyan ka namin ng isa. Kakaalis lang, if you want it, it's yours. Sabi ko, we have to decide right away. Siguro 1 week from there, nag-sign na ako ng contract with Green Hills. Sinabi ko sa kanya, ito yung maganda eh. Kasi when we decide, lalo na kami ni Gerald as yung pinaka nag-partner talaga, very decisive kami. Yung mga maliliit na bagay, we don't count it as a loss when yung counterpart naman na pwedeng mangyari just because you stick to something you did, even though it's not the right choice, is mas malaki. Mas mahirapan ka eh. Mm-hmm. Pag nag-stick kami doon, mas hindi kami kampante, mas sasakit ulo namin, mas security pa lang eh. So sabi ko, wala. Sabi rin niya, Bo, tanggalin mo na, 90K, tapos na yun. Iwan mo na yun. Talagang forfeited na nila yun. It's their right to forfeit it na. Start ulit tayo dito. Tsaka din knowing Green Hills din kasi, yung market ng Green Hills. Tapos iba pa ang market ng Green Hills are the old rich people. So kung makikita mo sa Green Hills, hindi ito parang SM or parang Robinsons. Napupunta ka, papalamig ka, mag-ice cream kayo, manonood ng sine. Hindi ganun eh. Green Hills. Ice cream. Oo, di ba? Walang dun eh. Ang Green Hills pare, walang window shopping dun. Pupunta ka dun, hindi ka lalabas na walang dalang supot. Nabili mo yung gusto mo. Tama. So buyers talaga ang nasa Green Hills. Sabi ko,
since andun naman na tayo, kilala na rin tayo doon, kilala na rin ako, family ko, family niya, kilala na rin doon, tagal na namin doon, why not start in Green Hills na? It's our hometown. Parang sabi nga namin, putya, Come dito back. nag-start yung mga family natin, dito rin tayo babalik. Parang sabi ko, bakit ganun? Eh wala, ganun talaga yung tandaan. So we signed the contract, Tadhana. got contractors, built the shop, and then doon na. Nag-start na kami sa Green Hills. Ay, nakulong ako. Inapulis ako, Bo. Unforgettable experiences ko sa pagbebenta. Where there are good naman and there are bad. Pero mostly kasi yung unforgettable is yung bad eh. Hindi talaga natin makalimutan. Kasi doon tayo natututo eh, sa mga mistakes eh, di ba? Yes, sir. So natuto ako, actually hindi ako yung nagbenta, pero lagi ako yung rumeresba kasi. Ito ang nagbenta. So nagbenta siya ng nakaw na relo. Hindi niya alam, in good faith niya binili. Yung binilhan niya, hindi rin alam kasi reseller lang din. Yung binilhan ng reseller na yun is reseller lang din. Yung binilhan ng reseller na yun is reseller lang din. So there are 4 resellers involved. And then, kung sino yung nabilhan ng pinaka-first na reseller, hindi na namin alam kung sino. And hindi na rin makontakt ng first reseller. So under the anti-fencing law, syempre, yari siya. Kasi, yung kamit up pala niya is yung totoong may-ari nung watch. Okay? With the papers of the watch and everything. So, meron silang proof. Tsaka And yung they police report. also have police report of the blotter nung watch nung day na nanakaw. It's a date just. This is a date just na 26 mm Rose gold. Super Jubilee Rose Gold two-tone na anniversary ba? Sundust? Or Sundust na diamond. Salmon. Salmon dial. Salmon Sundust dial. Hilig na yung mga sandals. So, hindi talaga namin makakalimutan yung hype na relo na yun. Ano na feel mo nun, boss? Takot ako, min. Sa Greenbelt ako noon eh. Ikwento mo, paano yung experience mo nung ano? Then, syempre, diba, meet up doon na sa Greenbelt, sa may Watch Emporium. Yung Watch Emporium kasi, pare, nag-verify sila ng watches. No? So, bubuksan nila yung relo, check yung serial, and then makikita rin din yung reference number. So, syempre, nung binuksan na, habang bine-verify nung technician, chinek syempre yung serial number. Okay lang nung kumain habang nagkikwento ka? kunyari, ganun, chinecheck nila, sinulat sa papel. Shoot dun puta sa police report, may mga dumating na police. 2 naka-civilian, tapos 2 naka-uniforme. Tapos sinasama ako, tangina, tinawagan ko to. Sabi Nuwagan niya ako. Tangina, di ko alam. Pero yung takot, may nandun kasi first time eh. Parang the moment na puta na nangyari yon, sabi ko nga, tangina, parang ano ba to, puking ina, mahalas naman. Lapitin ko naman sa mga ganitong Oo, trip. lapitin actually ito, pinatropa namin. Oo, sabi ko, tangina, parang... Kasi yan yung risk ng getting a walang papeles. Walang papel. Yan ang risk na pag Yes. kukuha ka ng walang papel na watch, hindi mo alam saan galing. So, Parang nabili ko ng ano yun eh, na parang 300. Tinatry ko siya mabenta ng 378. Tapos parang nag-done deal na kami sa chat nung 345, parang kunwari na buyer, 340. parang 350, 360, something like that. Di, mas mababa pa. Parang sabi mo, 3-4. Kasi ang bigat. Sabi niya, barari, sa dami ng binili na niya relo, yun yung nagtagal sa kanya, hindi ko Tagal, mabenta. sobrang tagal mabenta. Even yung reseller, kaya nga from reseller to reseller to reseller to reseller, 3-4 na silang reseller. sinumpa yung relo. Kasi lahat sila hindi nila mabenta sa end Yun yan. user. Oo, parang Yung pala, inaantay makuha nito para siya yung mahuli. Pare, Oo pero nga. yung takot ko noon yung naiisip ko noon, 'di ba, tangina, parang syempre huli ka eh. Ang unang papasok sa isip ko, putang ina, baka ano to, baka entrapment or baka hold up or puta, may relo rin akong suot tapos yung sasakyan ko, may mga relo rin. So parang tangina, nandun yung mga relo ko. ganyan, ganyan. Kaya nga, hindi na naglalagay ng sa sakyan. O de yun, 'di ba, sa parang sinasama nga nila ako sa police station, sumama sa amin, ganto, may police report. Tinawagan ko to the rescue, blah blah blah. Sabi ko, "Hay, tangina, may police dito." Tapos sabi niya, "Huwag ka sumama, ganyan, blah blah." Ako, Oo, di naman sabi ako ko. sumama. Pero ayun nga, parang pinilit naman nila ako na sumama. Naka-uniforme naman, tapos naka-mobile Tapos may talaga. police report, may mobile naman sila. Sabi ko nga, gusto ko maglakad lang tayo kasi tatakot talaga ako. Tatakot ako, tangina. Bisot ako relo eh. Tapos yung nga, naka-civilian, parang medyo parang na-sketch yan ako. Baka mamaya, setup lang or pagkasakay ko, puking ina, hold up, or nagbarilin ako, something. Nakakaano lang. Ako, nag-rest in peace na ako noon. Sinabi sa akin. Sabi ko, ako bahala po. Ako bahala sa magulang mo. So yun, tsaka ano mo. ano naman, napilit nila ako sumama. Sumama ako sa mobile nila. So, sabi ko, buksan yung bintana. So may mga ganun, parang inaano ko pa rin. Nakakaasar yung feeling nun, tapos punta sila, and then yun na nga. Punta, areglo, basta hinold ako ibalik. doon. Yeah. Hold siya. Tapos ang ano na lang, balik na ng yung relo. Ngayon, yung binalik talaga niya.
So, nilagay na lang sa report na hindi siya entrapment para wala ng kaso. Since Pero ayaw bad na rin trip naman. yung ganung experience, may nakakaasar yun. Exactly. Pero ayun, malaking learning yun para sa atin. Yeah. Na hindi na bumili ng mga no papers na watches. Pero yun, naulit-ulit yun. Pero di na sa akin. Pero moving on, okay na yun. Basta nangyari ulit siya sa isang tao namin. Ikaw, anong pinaka-bad experience? Hindi ka sinipot. Never ako nagsabi na dapat i-post mo ako. Never ako nag-ask ng ex-deal kahit kanino. So, wala eh. So, parang ako, ang business ko kasi is yung watches eh. Kung ito na to, hindi ko alam kung nabenta na. Kanino ba relo yan? Si Gerald. Sino ba yung last na nagkumawak yan? Si Gerald. Nabenta na ba niya? Ewan ko, hindi nga rin sinabi.